guys, magandang umaga sa inyo lahat. I'm Jim Meraldan de Venecia from Our Lady of Fatima, and I am taking Bachelor of Science in Nursing. So, for today's vlog, I want to share my life to all of you na ano nga ba yung kahalagan sa akin ng gadgets. Gadget is a part of technology, of course, in society. So, in our generation, gadget is important to society. So, yeah, nakita niyo ako, gising ko lang, gulo-gulo na po ako. So, it's already 4 a.m., madilim pa. So, first na ating gagawin muna, kailangan ko magluto because kailangan ko mag-almusal. Siyempre, walang almusal, walang gana. So, tara? Tara! So, ayan everyone. Kakatapos ko lang magluto. And actually, nakain ako. Hindi ko na napakita sa inyo na kumakain ako. Pero, dami naman akong video dito na kumakain ako. So, makita ko na lang sa inyo. 1, 2, 3. Tara! So, ayan everyone. Kwento ko rin sa inyo yung story ko. So, ayun. Actually, I'm a vlogger since 2020 or 2021. So, yun, nakalimutan ko na. Then, so yun, sobrang halaga talaga sa akin ng technology as a person because, oh! So, yun guys, back to the story na. So, yun, I'm a vlogger since 2020. So, pinasa ko yung vlog na yun. I have no idea talaga kung ano yung mag-gain ko doon. Kung ano yung hindi ko makuha doon sa pagbablog ko. Pero kasi ako, na-inspire lang din kasi ako sa matataas na vlogger that time na like Zainab, Jamil, or as na panahon na mga nagpasikat ng mga vlogging like Jamich, di ba? Yun yung una nating inabangan, Jamich. So, nung nag-start ako ng vlog ko, basta masaya lang ako that time, ginagawa ko lang, gawa lang record lang ako ng record, video lang ng video. Hindi ko alam kung ano yung YouTube world, hindi ko alam kung ano yung mga guidelines ni YouTube that time. And, so, ayun, ang ginagawa ko lang dati kasi syempre, wala akong enough na phone or wala akong enough storage sa phone ko nung nag-record ako nun. So, ginagawa ko nun, ang multitasking ko that time kasi ang ginagawa ko lang nun is record ako, edit, upload, tapos delete. Tapos pagka-delete ko, tanggalin ko yung mga other files na nasa phone ko that time, then record lang ako. Ganun lang yung ginagawa ko that time. So, hindi ko na alam kung saan yun mapupunta and pinagpatuloy ko lang yun, but then sadly, natigil din ako doon. So, year 2021, pinasok ko naman yung TikTok world. So, doon, ang dami lang dati sa akin na bash, ganun lang yung nangyayari sa akin. May mga nambabash, or hindi ko alam kung bash or inaasar lang ako, even my own family that time na nagtatawanan lang sa ginagawa ko kasi, you know, alam niyo yun, yung ganito ako, nakaganyan ako sa ganun eh. Ganun yung ginagawa ko that time na nasayasayaw ko lang tapos sumasayaw pa ako. Ganun yung ginagawa ko sa pagsasayaw eh. Wala, basta nagawa ko lang yun eh. Hindi ko alam kung ano yung pwede kong mag-gain or nagsasayang lang ba ako ng oras that time. Then, ngayon, hindi ko na papahabain. Papanood ko sa inyo yung mga old videos ko from vlogging to TikTok. So, tara. In 1, 2, 3, tara! Hey ho, what's up mga kapinsyonado? Sabi nga nila, di bali ng tamad, hindi naman pagod kayo mga kapinsyonado. Kesa tumumanga kayo dyan, manood na lang kayo ng aking video.
So, after nyo mapanood yun, so, shinare ko yun sa inyo kasi gusto ko rin i-share sa inyo kung ano na yung mga naging ko ngayon as influencer. So, yun. Ngayon, I'm influencer. So, hindi naman ganun ako kasikat, guys. But, I'm proudly to say na I'm 18 years old but nakakakita na ako ng pera sa social media as influencer. So, I have a manager din. So, yun. Maganda yung manager ko ngayon. Management ko ngayon because, you know guys, sobrang pantay-pantay kami doon. And my other co-artist is, yun, medyo sikat na sila. Like, Hero, nag-Mr. Yung basta yung sa Itbulaga yun guys, sumali siya doon. And also si Felix, na nagpasikat ng patsi. Yun, management ko din yun. Also Marco Gloria na nakabaliwan nga naman ng mga babae. So, hindi na rin papatagalin. So, rin sa inyo share kung ano yung mga videos ko na ngayon. Kung ano yung mga nag-improve sa akin. Kung nag-improve nga ba ako. So, tara na. 1, 2, 3. Tara na. Bye! So, yun guys. So, ayun yung mga videos ko ngayon. Pero, hindi na ulit ako nag-try na maging vlog. Maging vlogger, I mean. Hindi ako ulit nag-try maging vlogger kasi sobrang busy na. Also, I'm a college student and ngayon, nahirapan din ako maging vlogger because hindi ko rin kaya na pagsabay-sabayan yung studies ko sa dream ko. Siguro, I want to pursue my dream soon after ko mag-take yung course na tinitake ko ngayon. So, you know guys, kaya ko, ito yung unang share ko sa inyo because gusto ko malaman nyo kung gano'ng halaga sa akin yung technology. Ganun siya kahalaga sa akin. Now, kumikita ako ng pera sa social media, nabibili ko yung mga gusto ko. Actually, hindi naman lahat ng gusto ko kailangan kong bilhin. Pero, you know guys, hindi ako nahihirapan ngayon sa pera. Meron akong nakukuha kahit pa paano. And na-experience ko na yung mga dating gusto ko na-experience like endorsing a product. So, yun, naranasan ko na mag-endorse natin ng kahit lifted nga eh. Also, floating designs, yan. Na mga inaano ko yan before, mga ina-endorse ko yan before. So, I want to say this na always pa rin tayo maging careful sa paggamit ng technology kasi hindi naman lahat nagiging successful sa paggamit nito. Meron pa nga ginagamit yung technology or ginagamit yung advantage ng technology sa panglalaman ng tao. Like scamming. So, ayun, ang dami rin nabibiktima ng technology. So, always pa rin tayo maging careful and yung technology is sana yung mga bata na gumagamit ng technology is gabayan ng mga nakakatanda sa kanila. So, see you on next story of my life. So, yun. May share pa ako sa inyo. Pero, in another day, in another life. Joke lang, guys. So, yun. See you on next story. Bye! Hello, guys! So, for today's story, ang kahalagahan naman sa akin ng technology as a student. Actually, guys, I am a student leader of Our Lady of Fatima University and member of OCA, which is Office of Co-Curricular Affairs. So, I am a member and also I'm a blogger. So ngayon, wala pa naman ako nagiging project masyado sa OCA, kundi medyo nagiging flexible lang ako for today's event or for the whole year event because I'm always busy also in my social media and as a student. Syempre, I'm a first year student. So, yun, I want to focus
kasi meron din akong mababang grades. So, kailangan ko pagtuunan muna yung napansin yung studies ko bago ako maging isang student leader. Kasi, may ikli lang naman yung kwento ko na to guys. Since, nagsisimula pa lang ako sa Okanon. So, sumasama lang ako dun sa mga old members na so, nagtitry ako na mag-video-video and syempre ka-close ko na rin agad sila. Approachable sila always. Mabait sila guys. So, ako, yun, noong unang events na salihan ko sa Oka, I mean, naging trabaho namin sa Oka is yung Earth Fair. And, ayun guys, so yun, sumasama lang ako sa mga martial that time, and martial lang ako, and yun, nagbi-video-video ako guys. So, ayun nga guys, as a student, sobrang diyan na rin tayo nakakapag-klase, di ba? Sobrang advantage natin ng technology as a student. Kasi, napapadali din minsan yung pagiging students natin, napapadali din minsan ng technology. Pero, syempre, yun nga, bilang aral na rin, di kailangan lagi tayong naka-realize sa technology. Kasi hindi lahat ng nasa mga website is tama, hindi lahat is reliable, hindi lahat is kailangan natin iasa sa technology. So now, sobrang dali na lang natin magtanong sa mga AI, ChatGPT. Pero, you think guys, may mapapala ba tayo if palagi na lang tayo asa sa technology? Matututo pa ba tayo kung aasa tayo sa mga website na katulad na sobrang dali na gawin na lang lahat, di ba? Wala tayong matututunan. So, tayo din yung mahihirapan pagdating ng araw. Kasi, hindi naman palagi na yung website na yun is naka-open for us. Hindi naman palagi pwede natin gamitin yun. Di ba? So, yung share ko na to is for about as sa school or for about as a student like me, like us. So, ayun. Gusto ko lang din sabihin na technology talaga is important to us. It's important to our society. It's important to us as like a student. So, daming pwedeng magawa sa technology, di ba? So, next story, tara. So yun guys, back to the story. So kung kanina, story about as a student, ano nga ba yung kahalagahan ng technology sa akin as a student. And now, syempre, hindi mo tayo palaging puro aral, di ba? So, ano nga ba ang kahalagahan sa akin ng technology habang ako'y nasa paggala, habang ako'y nagpapahinga, tinataka sa mga problema, naglilibang, di ba? Ito yung mga kahalagahan sa akin nun. Papakita ko muna yung mga videos kasi, syempre, technology sa akin, hindi pwedeng nagagala ako, hindi ako uwi na wala akong picture, na wala akong videos. Syempre, always take in memories, diba? So, papakita ko muna yung mga memories na na-take ko gamit ang technology. Diba? So, tara. Papakita ko na sa inyo, guys. 1, 2, 3, go! Ayan. Diba? Kung saan ako nakakarating, diba? Halata naman gala. So, yun. Kidding aside, guys.
paligid mo ngayon, kahit sa kalumingon, may technology yung gumagamit, di ba? Technology yung gumagana. Even our lights, our electricity, is a part of technology, di ba? Also, it's a part of our society na nakapaligid na yan sa atin na hindi na yan nawawala sa society natin. Kaya, so well, mangyayari na lang talaga sa atin is, eto na lang ba? Patanong din ako sa sarili ko eh. Di ba? Paano nga ba kung nawala yung technology sa paligid natin? Siguro, hindi ko alam kung babalikan tayo before sa nakaraan ng history natin or mabuboring ba yung mga tao, mawalan ng sigla, or what? Magiging madali bang buhay natin without technology? O hirap ba yung buhay natin without technology? Di ba? So, ito yung mga gala ko na gusto share sa inyo kasi lahat ng gala ko is talagang nakatake yan. Hindi talaga ako umuwi na wala akong tinitake na videos, wala akong tinitake na pictures. So, di ba napakadami, panood nyo yun, ang dami ko napupuntahan lugar with my technology, with my gadgets. So, hindi na talaga siya mawala sa akin kasi ako as an influencer, hindi, wala eh. As an influencer, lagi ako naka-upload, di ba? And also, sobrang flexible din talaga ng technology pagka kasama mo yung friends mo na bukod sa magte-take kayo ng selfies, if ever na magkakahiwalay kayo, kaya nyo magtawag sa isa't isa, kaya nyo mag-contact sa isa't isa, di ba? So, ayun, I have a lot of things na pwede natin gawin sa technology. So yun guys, dito ko na i-end yung story ko. Dito ko na i-end yung vlog. And this vlog is story of my life simula nung gumamit ako ng technology. So, again, always think before you click using technology. And technology is always us, is always in our society. Again, I'm Jimoy Roldan de Venecia, and I'm a first year college of Our Lady of Fatima University and taking a Bachelor of Science in Nursing. So, this vlog is for educational purposes and sana nagustuhan niyo po yung vlog ko. Thank you.